Sa pelikula una nating narinig ang salita na Ghost Bride. Umikot ang kwento sa isang dalaga na nakipag-isang dibdib sa isang binata na hindi na nabubuhay pa. Ngunit nangyayari nga ba talaga ito, mga katinagalog ko? Ito po ay ang ikukwento ko sa araw na ito. Till death do us part. Isa ito sa mga katagang binabanggit ng mga ikinakasal. Ngunit papaano kung hindi pa man din ay nawala na ang isa sa magkatipan? Dito sa Pilipinas, walang bisa ang pakikipag-isang dibdib ng isang buhay sa kanilang mga yumao na minamahal. Hindi tulad ng mga bansa sa ating listahan na iba ang pananaw tungkol sa ganitong kaganapan. Sa bansang China na may mga tradisyon na tinatawag na ang Minghun, maaaring makapag-isang dibdib pa rin ang dalawang magkatipan kahit pa sila ay pareho na hindi nabubuhay o kahit pa namayapa na ang isa sa kanilang dalawa. Dito nagmula ang isang Tagalog na pelikula. Samantala, kinikilalang legal ang ganitong kasal sa bansa naman ng Pransya. Nagmula ang tradisyong ito ng ika-1803. Ipinasa ang batas na ito para sa mga naiwang katipan ng mga sundalo na lumalaban noon sa digmaan at hindi na nakauwi pa ng buhay sa mga katipan at mga anak nito upang sila ay mapanagutan o mapakasalan. Nilalayon ng batas na ito na kilalaning legal ang mga naiwang nobya na nagdadalang tao upang ang anak nila ay hindi lumaki na tinatawag na bastardo. Kahawig din ito ang batas na umiiral sa Germany kung saan upang makuha ng anak ang benepisyo ng kanyang ama na nasawi sa gera, kinakailangang pakasalan ng nobya ang kanyang nobyo kahit pa ito ay malamig na at nakahimlay na. Sa India, legal din at kinikilala ang ganitong tradisyon lalo na sa ilang nila na mga tribo. Sa bansang Japan naman, dahil nga ilang mga daang taon na dumikit sa China, ay nakuha na nito ang ilan sa paniniwala nila. Madalas ito ay nagaganap sa Okinawa. Sa South Korea naman, mayroong paniniwala na ang tanging ang mga nakararating lamang sa pinakamataas na antas ng langit ay ang mga kaluluwa na ikinasal. Mga katinagalog ko, ang tawag po sa pakikipag-isang dibdib ng isang nabubuhay sa kanyang hindi nabuhay pa na katipan ay ang posthumous marriage, necrogamy o ang ghost marriage. Ito naman po ang ilan sa mga kwento ng mga taong pinakasalan pa rin ang kanilang mga sinisinta kahit pa sila ay sumakabilang buhay na. Si Julian Pak at Hyung Jin Moon. Bago nasawi dahil sa aksidente sa sasakyang kanyang kinanululanan ng taong 1984, nakaplano na sana ng pakasalan ng binata na si Hyung Jin Moon ang kanyang balerina na nobya na si Soon Julia Pak. Dahil sa paniniwala ng ilang mga taga South Korea na ang tanging nakaakyat lang sa pinakamataas na antas ng langit ay ang mga ikinasal na individual, na pagpasyahan ng magulang ng binata nitong si Hyun na ituloy ang kasalan. Ito ay kahit pa hindi na nabubuhay ang anak nila. Nang ika-20 ng Pebrero ng taong 1984, idinaos ang kanilang pakikipag-isang dibdib. Kaya naman magpasa hanggang ngayon, itong si Julia ay kilala pa rin bilang si Mrs. H. Moon. Si David Macenta at Magwanini Molomo. Taong 2004, matapos na mauwi sa malagim na katapusan, ang pagtatalo ng noon ay nagdadalang tao na si Magwanini Molomo at ang katipan nito na si David Maceta. Nagkasundo pa ang kanilang mga pamilya. Ipapakasal pa rin nila ang dalawa. Ito ay kahit pa pareho na silang walang buhay na. Ayon sa pamilya na sa paniniwala sa kanilang kultura, ay wala naman talaga na nasasawi o namamatay. Ito ay ang paghihiwalay lamang ng kaluluwa sa katawan. Kaya naman ayon sa pamilya na nais nila na kahit pa wala na ang katawang lupa ng mga anak nila, silang dalawa kahit kaluluwa na ay legal pa rin na mag-asawa. Si Tiani Cardiles at Xavier Jugili. Itong si Xavier Jugeli ay isang alagad ng batas
sa bansa ng Fransya. Nang ika-20 ng Abril ng taong 2017, sawing palad na ito ay nasawi sa pag-atake ng masamang loob. Naiwan nito ang kanyang matagal ng katipan na si Etienne. Kaya naman dahil sang-ayon sa batas na umiiral sa bansa, pinayagan ng hukuman na ikasal si Etienne kay Xavier kahit pa ito ay wala ng buhay. Ito ay ang kauna-unahan ng parehong legal at parehong kasarian na pakikipag-isang dibdib ng isang buhay sa namayapa nito na katipan. Si Chandil Defi at Yung Yin Sarinya Ankamsuk. Dumako naman tayo sa Surin sa bansa ng Thailand. Tinupad nitong si Jeffrey Union ang pangako sa kanyang 10 taon na nakasintahan na si Sarinya Kamsuk. Ito ay kahit pa ang dalaga ay sumakabilang buhay na. Natapos ang kanilang mga pangarap nang masawi sa aksidente ang dalaga. Ayon sa binata na nakokonsensya siya dahil iniurong niya ang kasal sa dalaga hanggang sa ito ay matapos sa kurso na kinukuha niya na hindi naman na magaganap pa dahil maaga itong binawi ng tadhana. Dagdag ng binata na ang pakiramdam nito ay nagkulang siya sa kanyang katipan nang ito ay nabubuhay pa. Ang kasal na ito ay sa wakas ang kukumpleto sa kanilang matagal na pinapangarap, si Magali Jasquix at Jonathan George. Nobyembre ng taong 2008, isang aksidente sa kalsada ang tumapos sa pagsasama sa lupa ng magkatipan na si Magali at Jonathan. Bago pa ito ay naganap, pareho na ang 26 na mga taong gulang na magkatipan ay 10 taon na nagsasama at pinalalaki ang dalawang mga supling nila. Kaya naman gumuho ang mundo nitong si Magali na sa hindi inaasahang pamamaalam ng kanyang pinakamamahal na katipan. Kaya naman dahil legal sa bansang Pransya ang pagpapakasal ng isang buhay sa isang yumao na, sa araw mismo ng kasal nilang dalawa, naging opisyal na byuda ang kakakasalang na si Magali. Ang totoong mga ghost bride. Nang taong 2016 sa probinsya ng Jiangxi sa China, ang lalaking si Ma Chongchua ay inaresto ng kapulisan. Ito ay matapos nitong pangakuan ang 2 dilag na mayroong problema sa kaisipan na sila ay hahanapan niya ng mapapangasawa. Ngunit kinuha lamang ni Ma ang buhay ng dalawa. Ito ay upang ibenta ang kani-kanilang mga labi sa mga pamilya naman ng mga nasawing binata at gawin ito na mga ghost bride. Taong 2015 na itala na sa isang probinsya pa lang sa bansang China ay 14 na labina na mga dalaga sa isang bayan pa lang ang nawala at kalaunan ay natuklasan na ibinebenta pala sa mga ghost wedding upang ipakasal sa mga binatang yumao na mga mayayamang mga pamilya. Ayon sa isa sa pamilya ng binata na nakabili sa isa sa mga ghost bride, na ito ay ang paraan nila upang magarantiya na magiging maayos ang kalagayan ng kanilang binatang anak at may kasama ito kahit pa sa kabilang buhay. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na dapat ang kasal ay habang buhay? Kung oo o hindi, ay isulat ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang nakakatakot na segment natin na katulad nito.